Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Ito ay isang video ko 3 years ago ay meron kaming natagpuan na napaka-legit na marker. Hindi lang ito big boulder marker, kundi meron pa siyang marka mismo sa bato. Ito yung klaseng bato na sinasabi ko na mga hugis palaka na nakatayo, parang nakaslant yung likod niya. Kaya mamaya tuturo ko sa inyo kung paano paghanap sa ganyan. Okay, ito'y unfinished project namin noon dahil sa COVID. Ay hindi na kami nakapag-gala-gala, hindi na nakalabas ng syudad. Kasi nga COVID, mayroon ng mga checkpoint. Kaya napakalungkot nito may nakuha na kami na magandang sign sa puwitan ng bato na ito. Ito yung parang parang palaka na nakatayo. Para din siyang ibon na itsura na nangingitlog. Kaya kahit walang marka ang bato na yan, kapag ganyan na itsura, ay itry nyo talaga paghukay ang likuran, ang puwitan, dahil ang mga palaka, ang mga ibon ay nangingitlog. At siyempre sa puwitan nila yung itlog, di ba? Ang itlog ay yun yung kayamanan. Kaya nga ginagamit na marker at simbolo ito. Ito yan tingnan niyo yung bato. Di ba naka-slant yung likod niya? Ayan. Mukhang ibon siya. Yung tuka niya nakatingin doon sa ibabaw. At ang ibabaw naman ng bundok na ito ay mayroong century-old tree at mayroong napakalaking mga bato na nakapurma na parang pugad. Kaya parang totoo talaga ang mga meaning ng mga ito. Na ang ibon ay nangingitlog, ang ibon ay mayroong pugad. Kaya ang itlog niya ay ginto din yan. Ang pugad niya ay lalagyan ng mga sisiw. So ang sisiw ay mas malaki sa itlog, di ba? So ang itlog ang giveaway. Ang nasa pugad, yung nasa tuktok ng bundok, ito napakaganda yan treasure sign yan ayan. Okay, mamaya atin bigyan ng kahulugan yan. Lalo na ito yung treasure under sign na takara na merong nakalagay na under. So left side siya. Mamaya atin yan gawa ng ilustrasyon. Napaka-legit talaga nito. Kasi 2 meters pa lang galing sa puwitan niya nang mag-test dig kami dyan. Ay may nakuha na kaming dalawang bilog na bato na parang itlog. At meron ding pagkatapos noon, after 1 meter sa ika 3 meters, ay may nakuhang bato na parang gold bar. Ang rectangle ang pagkagawa ng bato. Talagang makinis. Kaya yun talaga ay mga treasure signs. Alright. Magandang buhay mga ka-TH. Okay, welcome back at shout out sa ating mga avid followers, mga subscribers natin na noon pa man ay nagsubaybay sa ating channel. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi tayo mawawala sa inyong YouTube home. Okay, paki-subscribe para palagi kayong updated mga ka-TH sa mga bago pa lamang. Alright, so ito yung palagi kong sinasabi na katulad sa nakuhaan ng kaibigan kong matandang treasure hunter. Siya ay 80 anyos na ngayon, na nakakuha ng isang garapa na diamond sa puwitan ng ganitong klaseng mga bato. Siya ang nagsabi sa akin na kapag makakita ka ng ganitong bato na naka-slant siya, nakaganyan, and then parang sabihin natin palaka o ibon ang itsura, ay ang puwitan daw dito ang hukayin sa likod dito. Kasi ganun ang paghanap niya noon. Walang gamit yun na detector kahit dowsing rod wala, pendulum wala, talagang analysis lang. Kaya pwede. Kaya nga dito in-apply ko pero hindi lang yun ang nakita ko, kasi sa puwitan ng bato na ito ay mayroong pang mga marka na nagsasabi na mayroon ngang laman ang puwit. Okay, kaya kung walang marka ang puwitan, sundin nyo lang ang slant ng likod. At kung saan yan tatama, ay doon mag-test dig.
Okay, so ito ipapakita ko sa inyo yung puwitan ha. Huwag muna yan, ito muna. Ito yung puwitan. And then katabi nito, sa banda rito, dito yun yung treasure under sign, yung nagaganyan. Dito yan na banda. Malapit lang. Pareho lang. Okay, ano bang meron dito? Merong manipis yan na ganito, parang teardrop siya and then ito na yung medyo malalim ang pagka-engrave, diba? Okay, kung tingnan natin itong dalawang nagaganito, yan ay 8, diba? Yan ay Hatsi 8 o 8. So ito pwedeng lalim ito ng tunnel dito sa baba niya. So 8 can be 8 meters. Kung 8 feet naman, ang 8 feet ay nasa 2 and 2.5 meters. Pero nahukay na namin hanggang 3 feet So mayroon nga kaming nakuha na rectangular replica of gold bars na ganito na bato. Mayroon ding dalawang malaking itlog, parang itlog ng dinosaur na bato. Talagang hinugis, kinurti siya. Kaya yun, 3 meters. So ibig sabihin, hindi ito feet, ito yards or meters. So 8, papunta rito. Itong nagsabi na papunta rito sa baba. So 8 yards or 8 meters deep. Okay, ito naman, triangle siya na mahaba. Kung sa gilid yan ng bato nakalagay na gaganyan, ang kahulugan niyan ay siya ay pointer. Pero nakatayo kasi siya. Ang tinuturo niyan ay langit na. So hindi yan pointer, siya ay nagsasabi na mayroong treasure under the rock. Ito nakaganito to. So ito ay direksyon ng rock. C kasi yan, nakaganyan yan, C. Mababaw na C. So sa aking treasure code books, kapag ganito, ang treasure ay banda sa left side. So dito banda ang treasure. Ayan. So pwedeng dalawa ang ibinaon dito. Pwedeng ang isa ay dito banda. Ang isa ay dito talaga sa kanyang puwit. Dahil sa dito sa katabi ay mayroong ganitong sign. Yan. Yan ang ating tingnan ngayon. Ito yan. Nung in-upload ko ito nung matagal na to, noong COVID pa to, 2019. Sabi nila ako daw ang gumawa nito. Hindi ako ang gumawa niyan. Talagang nandiyan na yan. Madali ko lang nahanap kasi alam ko na ang puwitan ng bato ay meron talagang mga marka yan kapag merong treasure. So katulad nito, natagpuan kagad natin ng mabilis. Wala pang paglapit ko lang sa bato, pag punta ko sa puwitan, nakita ko na itong dalawang signs. Diba? Ganyan talaga kapag alam mo na yung mga hugis ng bato, kung anong ang kahulugan sa anong direksyon, madali mo na matunton yung mga marka. Kahit na walang detector. Ako mas bilib pa nga ako sa itong mga analysis Kasi ang ating mga lulo, example ng aking father, ang grupo nila noon nakakuha ng giveaway sa mga science lamang. Walang gagamitan walang detector. Ako rin noon sa napasok na kuweba sa isla, di ba nakwento ko na sa inyo? Isang box ng jewelries sa loob ng kuweba. Merong arrow sa bago papasok sa kuweba. Nakaturo sa papuntang loob. Meron siyang dalawang guhit, and then dot. So yun, sinundan lang namin. And then, tingin-tingin lang sa paligid hanggang nakita namin ang malapad na simento na nasa buhangin. Yun, treasure box na paloob, di ba? So sign lang yun sign, sa sign lang nakakita tayo. Pero dahil sa bilib tayo sa mga kagamitan,
Akala natin na walang kakwinta-kwinta tong mga science. Mas maganda pa nga ang science eh. Sa detector kasi ay tinuturo ka kung saan-saan. Diba kahit bato na metallic, tumutunog siya. Kahit minerals, tumutunog siya, diba? Pero sa science, ang science hindi yan nilalagay dyan kung walang nakabaon. Maliban na lamang kung ang science ay gawa-gawa lang ng mga treasure hunter. Pero kapag yan ay gawa ng Hapon noong World War II, ng mga marka, totoong merong treasure. So ganito yung natagpuan ko sa isla eh. Hindi ko to sinabi noon. Ngayon sasabihin ko na dahil wala na. Di ba? Ubos na ang mga alahas. Nabudol-budol nga ang nanay ko noon eh. Sa mga alahas na yun na naipon ko. Merong lumapit sa mother ko na siguro nakahiring, bibilhin daw yung mga alahas ng times 3 sa halaga. Yung mga budol-budol pala eh na na-hypnotize yung mother ko. Kaya yun, mga almost 1 kilo yun na alahas napunta sa mga budol-budol. Wala na, kaya sinabi ko na ito ganito yung araw na nakita ko doon. Sa kuweba meron siyang 2 ganyan. And then may dot dito. Sa palagay ko ito ay American treasure na itinago ng Amerikano rin. Kasi merong merong letra na A, tsaka meron ding B dito. At ayon sa mga kwento ng taga doon sa lugar ay meron daw pumupunta palagi doon na yate ng mga Amerikano. At nag-scuba, sumisisid kasi underwater cave ito eh. Yung napasok namin. Na-vlog ko yun pero pagpunta ko lang doon ay high tide kaya hindi namin napasok. Sayang no? Meron pang naiwan yata doon eh kaya binalikan namin. Grabe na adventure yun namin. Malaki ang gasto ng nag-sponsor. Pero biglang naglaho yung yung inutusan na pumunta doon eh. Naglaho na siya bigla. Sabi ko kung anong nakita. Kasi siya na lang yung bumalik. Wala daw siya nakita. Paanong walang makita? Nandun yung simento eh. Binutas lang namin yun. Tapos naglaho na. Nung sunod na balik ko, nasa Cebu na daw. Wala na. Hindi na rin nagparamdam. Kaya sa palagay ko may naiwan eh. Merong pang naiwan yun. Kasi under seawater cave yun. Hindi ka anong malaki na cave. At nung pagpasok namin noon ay may tubig na yun. May dagat na eksakto lang kami makapasok. Kaya hindi namin alam na kung meron pang naiwan doon kasi may dagat nga. Kaya nung binalikan namin, may dala tayo ng kagamitan, pwedeng ma-detect kung meron pa. Pero sa palagay ko, 99% meron talaga hanggang ngayon. Hindi ako makalimot eh. Hindi ako makalimot sa yung pumasok doon na biglang nawala. Naglaho, pumunta daw ng Cebu. Okay, so ito, personal ko yan na karanasan at yan lang ang natagpuan ko, wala ng iba. Wala na yung mga gold bars, wala. Sa totoo lang, wala akong nakuhang gold bars. Alahas lang. Matagal na, 19 ako noon eh. Second year college, so 16 years old. 17 years old ako noon. Second year college. Batang-bata pa ako nag-treasure hunt. Kasi alalay nga ako ng mga kasama ng father ko na mga treasure hunter. Librito ang dala-dala, wala pang cellphone eh. Ngayon, i-scan nyo lang sa nyo. Diba? Buksan nyo lang cellphone nyo. Nandyan na yung mga science eh. Diba? Sa internet. Noon, dala-dala namin. Mga nakasilupin pa. Mga Xerox lang. Yun lang ang armas namin noon. Mga Xerox. Pero mayroong nakuha. Ngayon, pagandahan ngayon ng mga scanner. Palpakis naman. Diba? Nakita nyo, mayroon naman akong scanner. Diba? Na na Proton. Bakit wala?
Walang nakuha. Yung tinuturo kasi ang lalim-lalim eh. Tag 22 meters, 30 meters. Ganun ang reading ng scanner eh. Kaya sabi ko, paano tayo makakuha nito? Ang lalim-lalim ng mga tinuturo. Meron ngang tinuturo, ang lalim naman. Hindi kaya sa budget. Hindi tulad sa sign na kung meron, hukay ka lang, tesdig ka lang, di ba mga kababayan? At pag tesdig mo, 3 meters, 4 meters, kung merong giveaway, makatsamba ka talaga. Okay, balik tayo dito. Ito, kung ganyan lang yan na sign, treasure under yan. At ito nga na sign ay bunker yan eh. Kapag merong cross. Kapag merong cross andin sa baba, kahit nagaganyan no, hindi yan patay, bunker yan. Hindi yan minteryo hindi yan simenteryo. Bunker yan na sign. Ngayon nilagyan niya ng ganito. Kaya nagiging ano siya, under, di ba? Nagiging treasure under. So ang treasure under naman na marka, ganito lang yun eh. Di ba? Pero magtaka kayo bakit may ano ganyan tsaka may ganyan pa. Okay, ang kahulugan nga niyan ay treasure entrance o treasure tunnel under. Pero dahil sa nilagyan nito, so ibig sabihin left side ng bato. So kung napansin nyo kanina yung triangle na ganyan, and then may parang C na mababaw na ganyan, tinuturo niyan ay left side din of the rock. So bandang left side ng puwitan. Pareho ang tinuturo ng dalawa di ba? Yung hukay namin ay maliit lang kasi yun. Maliit lang, nasa 1.5 meter by 1.5 meter yung, kaya nga palagi kong sinasabi sa inyo, lakihan nyo. 2 by 2 meters ang opening ng hukay para tamaan nyo. Dito kung may backhoe lang ako ay backhoein ko na yan eh. Kasi nasa puwitan lang talaga ng bato na yan. Left side. So kung ito yung top view ng bato, ganito ang hugis ng bato eh. May tuka siya dito, may tuka. Ano ito yung puwit. Hinukay namin ay galing sentro and then hanggang dito. Papuntang left kami pero maliit nga yung opening ng hukay. 1.5 meters lang. Kasya lang yung isang tao doon sa loob. Ano kasi, mahirap kasi. Noon nga eh. Wala talagang budget noon. Noong 2018. Budget, pangkain lang ng maghukay. Wala ngang sweldo yung naghukay. Pangkain lang. Eh, kung may makuha naman, pareho ang hatian eh. Pareho. Kaya pumayag sila. Ito, malapit na talaga to. Personal ko to na experience eh. Nakuha na nga yung 2 itlog na malaki. Biniyak namin yon, baka may laman, wala. And then sumunod doon ay rectangular rock na hugis gold bar. Kulay dilaw din Grabe talaga nga po no. Kulay dilaw na bato, meron ba yun? Minsan ka lang makakita ng kulay dilaw na bato. Mapanood nyo yon, yung video ko 2018, nandun yun. Meron akong video doon sa paghukay nitong puwitan nito. Kaya binahagi ko ito kasi mga teknik ito sa paghanap ng ginto na nakabaon sa mga ganitong marka at ganitong hugis na mga marker. Okay mga katiyats, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at ingat kayong lahat. Huwag kalimutan i-subscribe ang channel para lalago ito. Kasi ang ating mga kasamahan na channel ay nawawala na yung iba eh. Na ano na, itong nawala na ng gana. Napapagod na ako, napapagod din ako. Pero marami pa kasi ang inspiring na mga baguhang treasure hunter. Marami pang nagbakasakali. Kaya nga kung kilala nyo si Rob Maharlika sa Facebook niya, si Rob Maharlika ay magaling din. Halos magkapareho yung mga analysis namin. Sabi ni Rob Maharlika, kung gusto niyong yumaman, maghukay kayo, di ba? Kasi kung sweldo lang, magkano bang sweldo niyo? 20,000 a month. Hindi kayo yayaman diyan. Anong uulamin niyo para kayo makaipon? Asin?
ang 20,000 ay eksakto lang talaga yan sa pagkain, tubig, kuryente, internet. Lalo na kung kumpleto ka ng pamilya, may asawa, may anak, ay kukulangin talaga ang 20,000. Kaya kung gusto nyong yumaman, makipagsapalaran mga katiyats. Walang mawawala. Basta ang hukayin nyo ay lupa nyo. Huwag kayong maghukay sa hindi nyo lupa at hindi lupa ng inyong kasama. Kung magnakaw lang kayo paghukay, huwag nyong gawin yan. Kasi kung merong makuha, ay pwede kayong yayariin doon ng may-ari, pwede kayong kakasuhan at ikukulong. Personal na experience ko yan. Huwag talaga maghukay kung walang agreement sa may-ari ng lupa. Alright, so kayo magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.